Magandang hapon sa inyong lahat. Ang pangalan ko po ay Junji Rovic P. Kasanaan, isang mag-aaral sa pamantasan ng Durso. Isa po kong engineering student. First year nabibilang sa section A at kasama ko po ngayon si, anong pangalan mo? Cyrus Michael Mamuntayaw, grade 5. Yes. Kasama ko ngayon si Cyrus Mark Mamuntayaw, isang mag-aaral ng Lambog Elementary School. Isa po siyang grade 5 student at nandito po siya ngayon upang tulungan tayo at upang magpartisipa sa ating gagawing pagbabasa at pagsasagot ng mga katanungan. At unahin po natin dito ang kwentong pinamagatang sa mga bituin sa langit. At pagkatapos po nito ay bibigyan natin si Cyrus ng 5 minuto upang pag-aralan ang binasa niyang kwento, at pagkatapos ay sasagutan po natin ang mga katanungan sa likod ng pahina. At mag-uumpisa na po tayo, at nandito po ngayon si Cyrus at magbabasa po si Cyrus ng kwento pinamagatang mga bituin sa langit. Subukan mo na bang pagmasdan ng kalangitan kapag maliwanag ang buwan? Ano-ano ang iyong namasid? Saan kaya nagmula ang mga kikirang na bagay sa kalawakan? Basahin ng kwento at suriin mo kung matutuwan mo ang nangyari. Sa isang malayong bayan sa katimugan ay may maginang hirap na namumuhay. Bagamat nagikahos na taguyod pa rin ni Aling Zelda ang pag-aaral na nag-iisang anak. Palibasay na subaybayan niya ang paglaki ni Ansel, kung kaya't naging mabait ito at masunurin. Sadyang sinusubok ng tadhana ang mag-ina. Dumating ang panahon ng tagtuyot. Natuyuan ng tubig ang ilog at mga balon. Malaking suliranin ng buong nayon ang kawalan ng tubig. Kahit man lang tubig na mainom ay wala silang makuha. Nagkasakit ang maraming tao at namatay ang di mabilang na mga bata sa pagkawaw. Pati si Aling Zelda ay naratay na rin sa banig na karamdaman. Awang-awa si Ansel kapag nakikita ang inang nakakaramdam ng matinding pagkauhaw. Ansel, anak ko, ihanap mo ako ng kahit ilang patak ng tubig. Ang pakiusap ni Aling Zelda sa anak. Dali-daling kinuha ni Ansel ang lumbo sa kanilang kusina at nagpaalam sa ina. Pinuntahan niya ang lahat ng lugar na inaakala niyang may tubig. Malayo na ang kanyang narating, subalit bigo pa rin siya sa kanyang hangarin. Nalumo na rin siya sa hirap at pagkauhaw dahil sa malayong paglalakbay. Latag na ang dilim sa kalawakan nang sumapit siya sa dulo ng nayon. Lupay-lupay na ang kanyang katawan, lumuhod siya sa gitna ng daan at tumingala sa langit. Mabaging Diyos, bigyan po ninyo ng kahit kaunting mainom ang aking ina.
ang taimtim na panalangin ni Ansel. Nang siya yumuko ngayon na lang ang kanyang kaligayahan nang may bukal na tubig sa kanyang harapan. Isang iwaga ito, "Salamat po, Panginoon, at dinig mo ang aking panalangin." Isinalok ni Ansel ang lumbo sa bukal at takbo siyang umuwi. Hindi pa siya gasinong nakalalayo sa puok nang may narinig siyang tinig ng isang matanda. "Amang, bigyan mo naman ako ang kahit isang lagok na tubig nang mabasa man lang ang aking lalamunan." Sadyang mabait si Ansel. Kahit na ang tubig ay inaalaan niya sa kanyang ina, pinainom niya ang matandang lalaki. Sumigla ito gayon na lamang ang pasasalamat sa kanya. Ipinapagtuloy na ni Ansel ang pag-uwi. Lakad takbo ang kanyang ginawa. Sa kanyang pagmamadali na tisod siya sa isang malaking bato na naging dahilan ng kanyang pagkadapa. Tumama ang lumbo sa bato at ito'y nagkakadurog-durog. Sinipsip kaagad ng lupa ang tubig. Nalaman ng lumbo na paiyak si Ansel. "Mabaging Diyos, paano na po ang aking ina?" Umaasa siya sa dala kong tubig, ang dalangin ni Ansel. Sa isang iglap, nagkaroon ng bukal ng tubig sa lugar kung saan natapon ang tubig na laman ng lumbo. Anong laking iwaga! Muli siyang tumingala sa langit at nagpasalamat sa dakilang lumikha. Lalo siyang namangan nang kita niya sa kalangitan ang pira-pirasong lumbo na kumikinang. Sumigaw siya sa tuwa. Tinawag niya ang mga tao, dala-dala ang kani-kanilang lalagyan. Uminom sila ng tubig sa bukal at pinuno ang kanilang sidlan. Halos ang nagingalo na si Aling Zelda nang dumating si Ansel sa kanilang bahay. Pinainom niya kaagad ng tubig ang kanyang ina at kagyat naman itong lumakas at nakabangon. Nagkwento si Ansel ng buong pangyayari. "Salamat, anak ko. Napakabuti mong anak," wika ni Aling Zelda. "Ina ko, Diyos po ang tumulong sa atin," ang tugon ni Ansel sa ina. Maraming salamat, Cyrus, sa pagbabasa ng kwentong ito. At sa ngayon ay bibigyan kita ng 5 minuto upang pag-aralang muli ang kwentong ito. Pagkatapos ng 5 minuto ay sasagutan mo ang mga katanungan sa kabilang pahina ng kwentong ito upang malaman ko kung natutunan mo nga ba or naunawaan mo ng gusto ang mga nakapaloob sa kwentong ito. Kaya sa ulitin, bibigyan kita ng 5 minuto or 5 minutes upang pag-aralan ang kwentong Mga Bituin sa Langit. At pagkatapos nito ay sasagutan mo ang unawain mo na mga katanungan A, B, at halina't sagutin ng mga katanungan, at kung maaari ay sasagutin mo ang mga katanungang gawin ito. Pagkatapos noon ay magtutungo naman tayo sa isa pang storya sa kabila pang pahina. Okay.
Sa tasalang sa mga 5 ka minuto mo. Tapos pagabot siya ng 15 kita kasi yan. Ganten. Pagabot ng 15 tawagan mo ko mo. Ano? Kanila ako. Basa-basa lang. Pila na sa? Taro mo, pila na. 11. Oh, isa ka lang yun. Kaya nga, yun. For 13 pa. 13? Dapat na mag 14 da. 14? Oh. Na?
Yeah, 15 dah. 15 dah. Hmm. Na, yung pa ako. 15 dah. Diyaw. At mukhang tapos na nga po si Sir Cyrus. At ngayon ay sasagutan na natin ang mga katanungan dito. So, unahin natin. Paggamit ng talahuluganan sa paghanap ng kahulugan na mahirap at di kilalang salita. Natutuhan mo sa Aralin 10, hindi nga natin pala yan, mga kwento lang ang ating pinagbasihan. Ngayon, hanapin ang mga salita sa talahuluganan at isulat ang kahulugan nito sa iyong notebook o notebook. Dahil wala naman tayong notebook ngayon ay ang ating gagawin ay sasabihin lang ni Mr. Cyrus ang kanyang idea kung ano ang ibig sabihin ng balon, bukal, hiwaga, kalawakan, at lumbok. Kahit anong idea na maaari mong ibigay ay tama na. Dahil isa ka pa lamang grade 5 student at ang ating nakuhang libro ay pang grade 6 pala. At isa yung kamalian sa aking parte. Pero ngayon ay itatry lang natin kung may naunawaan ba si Mr. Cyrus sa librong ito na sa kwentong iyong binasa. Ngayon, Mr. Cyrus, ano ang ibig sabihin ng balon? Lalagyan ng mga tubig. Wow! Para kay Mr. Cyrus, ang ibig sabihin ng balon or well, ika nga sa English ay lalagyan ng tubig. Tama si Mr. Cyrus. Ang balon ay siya yung lalagyan ng tubig or doon nagkukuha ang mga tao sa taong bayan ng tubig kung saan nilalagay nila sa iba't ibang lagayan kagaya ng lumbo, ng galon, ng container o kahit anong lalagyan upang ibalik or mag-igib ng tubig pabalik sa kanilang mga pamilya. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng bukal? Umaagos ng tubig. Umaagos na tubig. Galing naman ni Mr. Cyrus. Ako nga po ay nakalimutan ko na anong ibig sabihin ng bukal. Pero para sa kanya ay napaka dali lang ng pag-unawa niya. Dahil para sa kanya, ang bukal ay siya yung umaagos sa tubig. At tama nga po si bukal. At tama nga po si Mr. Cyrus. Ang ibig sabihin ng bukal ay siya yung umaagos na tubig or flowing water, ika nga po sa English. Dahil flowing water nga po, ika nga po ito ay pwede itong gawing source ng inumanan or iniinom ng mga taong bayan. Dahil malinis po itong tubig sapagkat ito pa ay umaagos na tubig, ika nga po kay Mr. Cyrus. Tama nga po, bukal ay umaagos na tubig. Ngayon, kalawakan. Ano ang ibig sabihin ng kalawakan? Lugar. Lugar? Lupa? Lugar? Lugar o lupa. May punto ka, Sir Cyrus. Ang ibig sabihin ng kalawakan ay yung kalawakan or yung ano ang ibig sabihin ng kalawakan sa English? Ang kalawakan sa English ay yung galaxy or yung nakikita natin sa gabi. Ika nga po, Mr. Cyrus, pag gabi nakikita nga po natin ang mga stars, mga bituin, at yung buwan pag gabi. Diba? Diyan nga po nakapaloob ang sinasabi nga pong kalawakan. Ibig sabihin kasi ng kalawakan ay dito nakapaloob yung bituin, buwan, mga sa kalangitan at iba't ibang planeta na hindi natin makita dahil malayo nga po ito sa atin. Pero kung gumamit po tayo ng mga scientificong mga imbento ng mga taong profesional ay makikita nga po natin ang mga ito. Pero may punto rin nga po si Mr. Cyrus ang kanya ay lugar dahil ang galaxy or kalawakan sa English nga po ay
isa rin pong lugar na hindi lang nakapaloob sa ating daigdig kundi nasa space or sa kalawakan nga po or sa galaxy. Ngayon, anong ibig sabihin ng wag na natin anong ibig sabihin ng lumbo? Lalagyan ng tubig. Then, Very good, Mr. Cyrus. Dahil ang ibig sabihin nga po ng lumbo ay siyang ginagamit na lalagyan ng tubig. Kung magbabatay nga po tayo sa istorya na pinamagatang mga bituin sa langit, ang ginamit po ni Ansel upang mag-igib ng tubig ay siya nga pong lumbo. Ito po yung container nga po, ika nga sa English, ng tubig or kahit anong liquid state or form of liquid na pwedeng inumin o gamitin ng mga tao sa kanilang buhay. Kaya very good nga po si Mr. Cyrus dahil kaya niyang sagutan ang mga katanungan ko. Ang ibig sabihin ng ng lumbo ay siyang ginagamit upang lalagyan ng tubig. Kaya magtungo naman po tayo sa halina at sagutin. Ang mga katanungan po dito ay siya pong nakabase nga po sa binasa po nga nating mga bituin sa langit. Dahil binigyan po natin si Mr. Cyrus ng time upang makapag-prepare o makapaghanda, ay kampante po ako, masasagutan niya nga po ang mga katanungan na ito. Ngayon, bakit lumaking mabuting bata si Ansel? sinasabi na, Kahit anong idea, ibigay mo lang sa akin ang idea. nagsasabihan na nila. Okay. Maging mabuti. Okay. Masunurin. Di ba? Ang galing nga po ni Mr. Cyrus. Isa po siyang grade 5 student sa aming pamantasan noon dito sa Lambog Elementary School, kung saan dito nga rin po ako nag-aral. At tama nga po ang kanyang sagot. Bakit lumaking mabuting bata si Ansel? Lumaking mabuting bata si Ansel dahil tinuruan siya ng mabuting asal ng kanyang magulang, at siya'y nagabayan or nabantayan ng mabuti upang naumaki siya bilang isang maging mabuting bata, masunurin at alam kung ano ang mali sa tama. Kung kaya't nagawa niyang tulungan ang matanda, ang kanyang ina at iba pang mga tao sa kanilang populasyon kung sa panahong wala nga po silang tubig na maigiban. Ngayon, pangalawang tanong. Paano sinubok ng tadhana ang mga mamamayan sa buong nayon? Then naman ng tubig. Okay. Ano nga po yon? Pakiulit po, para pakilakasan nga po ng iyong tinig. Then naman ng tubig. Okay. Ang sagot po ni Mr. Cyrus ay, paano sinubok ng tadhana ang mga mamamayan sa buong nayon? Sinubok sila dahil, kaya nga po sinabi ko kanina, nawalan nga po sila ng tubig. Wala silang makuhaan ng tubig kahit saan, dahil para nga pong nawala ng tubig ang kanilang nayon or lugar. At ito po yung dahilan kung bakit naghanap nga po si Ansel na maiigaban ng tubig. Paano ipinakita ni Ansel ang pagmamahal sa ina? Paano ipinakita ni Hansel ang kanyang pagmamahal sa ina? Anong idea mo kung paano ipinakita ni Hansel ang kanyang pagmamahal sa kanyang sariling ina? Sinusunod niya ang lahat na sinasabi sa kanya. May punto ka dyan, Mr. Cyrus. Ano pa ang pwede mong masabi kung paano, anong ginawa niya nung nawala? Pagait siya. Pwede na rin. Pero ano ang ginawa niya nung oras nga na nawalan sila ng tubig? Ano ang ginawa niya para sa kanyang ina na uhaw na ang kanyang ina? Ano ang ginawa niya? Naglakbay siya para makakuha ng tubig. Very good. Naglakbay nga po si Ansel upang makapag-igib ng tubig dahil nga po uhaw na ang kanyang ina at tila hindi na po ito makapag-igib ng sarili niya at hindi na po siya nga pakalakad, at kung sa English nga po ay bedridden na siya, hindi na siya makagalaw-galaw dahil sa sobrang kauhawa na nagresulta ng kanyang
panghihina at pagkasakit. Pang-apat, bakit nabasag ang lumbo? Anong hiwaga ang nangyari sa lumbo? Huwag mo nang sagutan anong hiwaga nangyari sa lumbo. Dahil parang panglimang katanungan na yan. Pang-apat lang muna. Bakit nabasag ang lumbo? Yan lang. Bakit nabasag ang lumbo? Dahil nag-relation na ano siya sa malaking bato. Okay, tama, Mr. Cyrus. Nabasag ang lumbo dahil nagmamadali nga si Ansel upang makapunta na sa kanyang ina, dahil ang kanyang ina ay uhaw na. Dahil naawa si Ansel at isa siyang mabuting anak, ay minabuti niyang magmadali at upang mas makapunta siya at umabot siya sa kinalalagyan ng kanyang ina upang mapainom ito ng tubig. Na sa kasamaang palad nga ay ang nangyari ay na dulas siya at nabasag ang lumbo na kinalalagyan ng tubig na kanya sanang ibibigay sa kanyang ina. At very good nga naman si Mr. Cyrus dahil nasagutan niya ang katanungan na ito at nalaman niya na nabasag ang lumbo dahil nagmamadali si Ansel. Tandaan nga po ay isa pong grade 5 student to si Mr. Cyrus at ang ating libro, kung makikita nyo po, ay pang grade 6 na pinamagatang Gintong Aklat sa Pagbasa. Panguling tanong, bago ito, pagkatapos ay ito, kung ikaw si Ansel, binigyan mo ba ng tubig ang matanda ng kanyang nakasalubong matapos niyang umigib gamit ang lumbo, ibigay ang inyong katwiran? Oo. Bakit? Kasi kawawa. Kawawa. Bibigyan ni Ansel ng tubig ang matanda dahil naawa si Ansel, di ba? Bukod pa doon, bakit bibigyan ni Ansel ng tubig ang anong tinuro ng kanyang ina sa kanya na nagdahilan upang bigyan ng tubig ni Ansel yung matanda na kanya nakasalubong nga? Hindi mabait. Okay, maging mabait. Tama nga ang sinabi mo. Ginawa niya yun dahil nga tinuruan siya ng kanyang ina na maging mabuting anak. At tulungan yung mga tao na naghihirap at kagaya ng matanda. Tulungan niya ito at nagpapakita nga ito kung paano pinalaking mabuti ng ina si Ansel. Ngayon ay sagutan na natin ang panguling tanong. Anong hiwaga ang nangyari sa lumbo matapos itong mabasag? Kung magbabatay ka nga sa kwento, anong nangyari sa lumbo matapos itong mabasag ni Ansel? Umiti ng pirasong lumbo. Tama nga. Matapos itong mabasag ay matatandaang nagtaimtim na nanalangin si Ansel sa Panginoon upang dinggin ang kanyang panalangin at mapainom nga ng tubig ang kanyang ina. At sa laking gulat niya ay yung nabasag na lumbo ay pumunta sa kalangitan at kumikinang ito na tila bang mga bituin sa langit. At doon nga po nagtatapos ang session natin, ang panguling session natin sa araw na ito at panguling session sa ikalawang araw ng pagtuturo sa mga bata ng pagbabasa kahit marunong naman sila magbasa. Salamat Mr. Cyrus, isang grade 5 student na ginabayan mo ako, tinulungan mo ako, nagpartisipa ka upang makamit ang aking hinihiling na katapusan ng aktibidades na ito
And dahil dyan ay natapos na ako at maraming salamat sa iyong pagpartisipa. At anong sasabihin mo ngayon na tapos na? Hmm? Maraming? Maraming salamat. Oh. maraming salamat rin sa Hero sa pagpartisipa. At dyan po nagtatapos ang ating session. At salamat nga sa Hero sa uulitin. At ngayon po nagtatapos.